Sa wakas po ay umuwi na ulit ang mga itik. Hee! Ayan o. Hee! Bi! 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 Hee! Oh. Hee! Nagutom. Tagal niyong hindi kumain ha. Hee! Hee! Bi! 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 Hee! Bi! 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 Ayan po, noong nakaraan po kasi naging wild ito. Natakot pala sa gansa. Kaya tinanggal ko po dito yung gansa. Binalik ko yung gansa doon sa dating lagayan nila doon sa loob. Although may iba pa rin po hindi na uwi. Pero yan naman siguro busog. Oh. Oh, di ang lakas na ulit kumain. Hanggang ngayon po, pansin nyo yung mga damo dito. Ayos pa rin oh. Hindi pa rin naubos, hindi nila kayang ubusin yung mga damo-damo na meron dito. Hanggang ngayon nandiyan pa rin. Oh. Okay. Ayan, tapos kanina umaga po nakuha din ulit ako ng itlog. Araw-araw may nakuha na akong tig-isang itlog. So in 4 days, 4 na itlog din. Kung baga ito, meron na isa dito ng itlog kasi may unang batch dito yung malalaki. Pero itong mga to, ayan marami dito maliliit pa po. Oh, wala pa yan, mga bago kasi yan sila. So yung mga nauna na higit 4 months na, yun na yung expected natin, dahan-dahan na mga itlog yun. Siguro may mauna dapat na around mga 15 piraso. No, kasi 34 piraso yun. Tapos meron doon, mga lalaki, maraming lalaki doon. Tapos mga babae din, halos kalahati. So yun yung expected natin pa. Pero siguro matagal kasi 4 months mahigit pa lang eh. No, maswerte nga tayo at may nag-umpisa ng mga itlog in 4 months na mahigit. No, kasi yung iba, no, 5 months, 6 months, mga ganun pa. 7 months nga yung iba. Pag nangitlog daw. So observe pa natin. Sa ngayon, hindi pa po ako nagpapakain sa kanila ng pampaitlog na pids. Ang pakain ko pa lang sa kanila ngayon, yellow corn na may darak. Yun yung minimix ko. Tapos, eto naman, free range sila dyan. Marami sila nakakain na insect. Kaya yung iba kahit hindi lumapit, walang problema. No, kasi marami sila nakakain ng mga insekto. Tsaka mga damo pa. Kasi pansin ko nga yung mga kangkong, yung doon sa dulo nito, na kalbo yung kangkong. So, kinakain din nila yon. Sanay naman sila kumain ng kangkong din kasi dati, yun yung pakain ko sa kanila, kangkong at darak. Eh dito po ay maraming kangkong. Ayan o. O dito luminis na o, tingnan nyo. Kakabalik-balik lang nila yan. O nandun yung mga itik natin sa unahan. Kakabalik-balik nila ito. Yung damo na ako na, tumba na. So siguro mga 1 month, 2 months to. Mula ngayon siguro eh medyo magpuputik na to. Sa ngayon naman yung tubig niya malinaw-linaw pa rin oh. Kasi po may kuan dito. Hindi siya yung talagang mukhang putik na tubig. Kasi may bukal po dito, laging agos mula dun sa ibabaw. So laging may preskong tubig na humahalo. So may naiinom naman sila. Saka maraming insekto pong nagliliparan. Yan yung kinakain ng iba na ayaw pang pumunta doon. O mulberry oh. Oh, ito naman yung ni-ready natin pagka in case na magkakambing na tayo. Yan. Pero may isang napapansin ditong lumpo. Ayan po oh. Buhay pa pala siya. Ayan oh, lumpo yan eh. Oh, may isang lumpo. Observe natin mamaya, marami pala lumpo. So isa lang naman oh. Yung iba okay naman eh. Oh, malakas naman. Dito po, ang taba ng kangkong oh. Ayan nyo, may makukuha tayong kangkong dito, matataba. Pwede natin padagdag yan pakain sa mga baboy din. Sa sunod, sa ngayon, di pa ako nanguha. Ayun na oh. Doon ulit oh. Oh, sarap ng buhay nila. Saya naman nila sa ganito din. Na malawak yung kanilang na tatakbuhan. Oh.
Kaya nga minsan hindi na nauwi. Pero sa ngayon po umuwi na rin naman sila. Kahit papaano. Ayan. Naging wild to nung nakaraan. Grabe ay talagang lumapit. Yung pala ang dahilan po yung gansa. Kasi ngayon pansin ko pagpunta ko dito sinasalubong na ako. Oh, may iba pa nga nandun pa ako makain. Yung iba busog naman na sila. Oh. Ang nakain nila dyan yun mga insect na meron dito. Ang kailangan dito bantayan na walang malumpo. Kailangan, kaya nagbibigay rin pa ako ng vitamins. Nagmi-mix ako dun sa kanilang pagkain. Para hindi sila malumpo. Yung may vitamin B yun eh. Niacin, yung niacin. Actually yan, sinesearch ko rin yan sa Google. Inaalam natin ano yung mga vitamins sa kailangan ng itik. So yun daw yung isa sa kailangan. O may ibon oh. May tunog ng ibon dyan. Kalo nila dyan yung mga ibon. May mga ibon din po rito. Ito sobrang damo pa dito. Oh. Pero dyan nalinis na nila. Oh. Makakatulong din yung mga itik maglinis dito sa palayan para walang daga. Kasi itong mga ganitong madamo, tapos palayan yung katabi, delikado rin pamugaran ng daga. Tapos pagka tagtanim na, delikado atakehin naman yung mga tanim na mga palay dyan sa katabi. So at least may itik. Yun yung pinupost ko rin talaga na malagyan natin agad ng itik para hindi naman maka-istorbo dun sa mga katabi. Para malinis itong damo agad. Kasi itong buong area, napupuntahan na ng mga itik natin. Ayan o. Kanya-kanya sila o. Doon o. Sarap na ligo. May mga isda din dyan. O, tsaka may mga iba-ibang klaseng insekto na meron dito. O, marami silang pagkain. Tsaka ang ganda po ng view dito. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito. Unang tingin ko pa lang. Nung pumunta kami dito dati, nung bibili namin to lupa. Pagka punta namin dyan kasi kalsada ibabaw. Pagdating dyan, na-inlove agad ako dito sa lugar na to, sa lokasyon na to. Kasi tingnan mo naman, ito yung nakikita ko mula dun sa ibabaw. Yan yung nakikita ko. Palayan sa baba. Tapos yung mga bundok na yan, nakapalibot. Oh. Ganda. Tapos yung dulo nito. Yung dulo nito may kalsada pa doon sa kabila. Pero tayo, dito lang tayo sa gitna. Hindi tayo abot dun sa may kalsada o sa bundok. Dito lang tayo sa gitna. Yung view lang yung gustong gusto ko rin dito. Napakaganda ng view. Yan. Siguro pwede natin sa future, pwede nga natin gawin ko anto. I-develop pa to para hindi abutan ng baha. Tataasan natin yung mga pilapil nito. Tapos magtanim tayo ng saging or niyog. No, tapos pwede tayo maglagay ng fish pond. Marami tayong plano dito. No, kung papalarin tayo, kung magkaroon tayo ng magandang budget, kasi malaking budget po kailangan nun. Kaya ngayon, plano pa lang. So maigi din naman may plano tayo para meron tayong direksyon. Sa goal na may goal tayo, kumbaga may marating tayo, may pupuntahan tayo at mayroon tayong posibleng marating. Kasi pag wala tayong plano, parang yun lang, kung anong meron doon lang tayo. Yung disadvantage. Ang advantage pag may plano, meron tayong pwedeng patunguhan. Kailangan planuhan. Kaya nung nakuha ko na tong area, nag-drawing ako na ito ginawa ko yung lokasyon. Actually isa itong itik sa nilalagay ko doon sa drawing ko, na ito yung ilalagay ko dito. So parang ngayon natupad ko. Ang ingay. Pag maingay, ibig sabihin babae. Ayan po. Babae yan. Mga maingay na yan. Yan daw po yung ni-research ko lang din yan. At naobserbahan ko rin kasi may mga lalaki kami itik dati, puro lalaki. Sobrang tahimik. So totoo nga naman pala talaga na pagka tahimik, mga lalaki na itik, tapos pagka maingay babae, tapos malalaman mo rin yan pagka lalaki babae pag malaki na sila. So tingin tayo dito kasi ito yung group ng mga bagong itik, yung mga nandito. So maliliit pa yan, wala pa masyadong buntot, di pa natin masyadong makikita yung buntot. Malalaman kasi natin yan pag sapit na mga 4 na buwan. Malalaman na natin yung lalaki. Tulad yan Ayun, meron dun ayun may buntot yan. Yung paikot ang buntot, yun nandun yun. Paikot ang buntot, yan yung lalaki. Tapos yung diretso lang yung buntot, babae yan. So yun yung palatandaan dyan. Pagka malaki na, mabilis na malalaman kung alin yung lalaki at babae.
Ito yung mga nagpaiwan dito, iba nandun sa galaan. Ito. O yung puting yan, lalaki yan. Yung camera ko lang gamit, walang zoom masyado. Kaya hindi ko ma-zoom. Basta yun yung lalaki, basta yung paliko na buntot, yan yung mga lalaki. Yung buntot na nagka-curl. Yan o, lalaki ito. Yan, lalaki yan, yung nasa unahan. Yan, tinan yung buntot. Yan, yung curl na yan, lalaki. Tapos yung isa, babae yan, o. Diretso lang yung buntot. Yung mga diretso lang buntot, babae. Tapos yan, curl ulit, lalaki. O, yan, maraming lalaki to. Yan, lalaki rin, o. Mga curl na buntot, o. Magkasunod 3. 4, o 5. O, yan, marami. Magkatabi-tabi yung mga lalaki. Mamaya, isa lang pala babae nung unang batch, yun, o. Kasi yung unang batch, hindi namin yung determine kung lalaki babae. Kasi ako lang yung nag-incubate. Lahat ng nabuhay doon, pinapalaki ko. So hindi ko na pinipili kung ano lalaki at babae kasi hindi pa ako marunong doon sa sisiw eh. Mahirap din po kasi maawa ka doon sa sisiw pagka sinecheck mo kung lalaki babae. Kasi isa-isahin mo yon, tapos pipisilin mo para malaman mo. Para lumabas yung kanyang kuan. Kasarian, kung malalaman mo kung lalaki babae. Hindi tulad nito, titingnan mo na lang pag ganitong age. Kung sino yung curl ang buntot, siya yung lalaki. Pag hindi curl ang buntot, siya yung babae. Oh, lalaki na yung mga naunang batch. 34 piraso yung naunang batch natin. Tapos yung mga bagong batch, higit mga 200 plus pa siguro ito. Kasi dati namatayan, so hindi ko na alam kung ano, ilan eksaktong bilang nila. So estimated lang. Oh, yung iba nandun sa galaan. So ayan, yan yung ating update dito sa mga itik natin. At mamaya, uwi rin yan sila dyan. Yan yung mga silungan nila. Ito, tapos sa likod nyan, meron din mga trapal dyan nilagay natin. May masisilungan sila. So yan po yung ating update mula dito sa itik. Muli po, maraming salamat po sa inyong panonood.